Amanda's POV. Mandy anak! Sa gate pa lang ng bahay ni Romano ay nakita ko na si Manang. Lumapit ito sa akin at mabilis niya akong hinawakan. Tinitigan nito ang aking mga kamay at ang parte ng aking braso na may paso. Maayos ka na ba? Pasensya ka na sa ginawa ni Sir ha? Umiling na lang ako kay Manang at sabay kaming pumasok sa loob ng bahay. Okay lang po. Naiintindihan ko ang galit niya sa akin. Naniniwala ako anak, mapapatawad ka ni Sir. Kaya tiis lang ha. Wala akong maitutulong sa iyo eh. Pasensya ka na. Anito, malaking tulong na nga itong pinagbubuksan niya ako palagi ng pinto at pinapatuloy. Kung siguro alam ni Romano na pupunta ako, ay baka hindi na ako mapagbuksan ni Manang. Mandy, nakalimutan ko yung mga sinampay ko sa likod. Sandali lang ha. Naiwan muna kita rito sa kusina. Sige po Manang, iinit ko lang po itong mga pagkain. Pagkatapos ay dadalhin ko na po sa silid ni Romano. Naging abala ako sa pag-iinit ng mga iniluto ko. Nang matapos ay isinalin ko iyon sa bowl at inilagay sa tray. Manang Celia. Kaagad akong natigilan nang marinig ang boses ni Romano. Manang, nakapunta ka ba? Napalunok ako nang nasa harapan ko na siya ngayon. Hindi na ito gumagamit ng saklay, pero iika-ika ito sa paglalakad. Romano, nasa likod si Manang, isiniling yung mga sinampay, pero babalik din siya kaagad. Hindi nagsalita si Romano, at nakatingin lang sa akin ang seryosong mga mata nito. Hindi galit, pero seryosong nakatingin sa akin. Ang lapit-lapit nito. Ilang hakbang lang siya, pero pakiramdam ko ay napakalayo nito. What are you doing here? Sinabi ko na huwag ka nang babalik, hindi ba? Tanong nito. Mas kalmado na ito kaysa noong nakaraan. Nilingon ko ang lamesa kung nasaan ang mga pagkain na iniluto ko para sa kanya. Nagluto kasi ako ng I am thankful that you ate the food I cooked, Rom. Sinabi ni Manang na hindi ka pa kumakain simula kagabi. Mamaya ulit ay pagluluto kita. Hindi sapat ang salitang gulat para maipaliwanag ang nararamdaman ko nang makita ko si Clarice na pumasok sa kusina. She was smiling while holding a tray. Naroon ang aking mga mata sa hawak nito. Bumigat ang aking paghinga nang mapagtanto ang sinabi nito. She cooked for Romano. Malinis ang pinggan. May natirang kaunting ulam sa bowl. Inubos nito ang inihanda ni Clarice para rito. Pero yung akin ay ipinatapon sa basurahan. Who are you? Tanong sa akin ni Clarice. Oo nga pala, sino ba ako? Katulad ng tanong ni Romano kagabi. Sino ba ako? Kaagad umahon ang sakit sa aking puso at biglang dumulas ang baso nang manginig ang aking mga kamay. Nakalikha iyon ng ingay ng mabasag. Ano bang ginagawa mo, Amanda? I'm sorry. Kaagad akong lumuhod at ibinaba ang juice na hawak ko at pinulot ang mga nabasag na baso. I know that they are looking at me. Ang isip ko ay nasa kay Romano at kay Clarice. What is Clarice doing here? Mukhang galing rin ang babae sa silid ni Romano. She was holding a tray. Is she taking care of him? She was smiling. Mukhang nagkakamabutihan na sila. Ito ba ang unang araw na nagpunta si Clarice? Napaigik na lang ako nang masugatan ng basag na baso ang aking mga daliri. Tumulo na ang mga luha na pinipigilan ko. Hindi dahil sa hapdi ng pagkakasugat ng basag na baso sa akin, kung hindi dahil sa sakit na nararamdaman ko na makita ko silang magkasama. Naku, Mandy! Naramdaman ko na lumuhod si Manang sa akin at kinuha nito ang kamay ko na dumudugo. Mandy? Rinig kong tanong ni Clarice. Tinulungan ako ni Manang na tumayo at pagkatapos ay inilapit ako sa sink at hinugasan ang mga daliri ko. Ngunit hindi pa rin natitigil sa pagdurugo ang mga daliri ko. Nak, hindi mo dapat pinulot. Nasugatan ka patuloy. Pinalis ko ang aking mga luha gamit ang isang kamay ko at ngumiti sa kanya. Hindi ko nililingon si Romano. Wala na akong lakas ng loob na lumingon sa kanya. Lalo at kasama nito si Clarice. Ang sakit makita na magkasama sila. Wala na ba talagang pag-asa na mapatawad niya ako? Manang, here's the tray. Tapos na pong kumain si Romano. Sa gilid ng aking mga mata
ay nakita ko na lumapit si Manang kay Clarice at kinuha ang tray. Pagkakuha ng matanda ay inalalayan ni Clarice si Romano. Doon na ako napaharap sa kanila. I was waiting. Hinihintay ko na sabihin nito kay Clarice na kaya na nitong maglakad, na hindi nito kailangan ng tulong nito. I was waiting for him to distance himself, but Romano's hand went on Clarice's waist for support. Kaagad na paawang ang mga labi ko sa aking nakita. Do I really need to see this? Babalik na po kami sa silid, Manang. Kung may kailangan ay tatawagin na lang po namin kayo. Ani Clarice. And they are going inside of his room? Romano is letting Clarice take care of him. Mukhang okay na rin ito. Mukhang umu-okay na ito. He's eating. Nakakalakad na ito na walang saklay. Ayos na ito kahit wala ako. Sige, sagot ni Manang at pagkatapos ay tinitigan ako. Pero bago sila makaalis sa kusina, ay nagsalita ako. Sandali. Humarap ako sa kanilang dalawa. It was a painful scene of the man I love while he was being taken care by another woman. Sinubukan ko naman. Siguro, okay na tong nakita ko. Na okay na ito. Kumain na. Mukhang maayos na. Siguro, okay na rin yung pamimilit ko sa kanya. Sandali lang. Baka nga hindi ganun kalalim yung pagmamahal sa akin ni Romano na hindi niya ako magawang mapatawad dahil niloko ko ito. Dahil kung mahal niya ako, hindi niya naman ako matitiis ng ganito eh. Hindi niya ipapakita sa akin to. May kailangan ka ba sa amin, miss? Tanong ni Clarice sa akin. Seryoso ang mukha nito habang nakatingin sa akin. Pero kay Romano ko ibinaling ang aking mga mata. Ngumiti ako ng tipid kahit na puno ng luha ang mga mata ko. I will stop here. He looked at me intently. Hindi na ako mangungulit pa. I can see that you are recovering now. Masaya na ako doon. Kung hindi mo ako mapapatawad, ay ayos lang rin. Hindi na kita kukulitin. Hindi na ako babalik dito sa bahay mo. Basta kumain ka lang. At huwag mong pababayaan ang sarili mo. Ang higpit ng kapit ko sa pag-asa na mapapatawad niya ako. Pero habang nakatingin ako sa kanila ngayon ni Clarice, ay unti-unting nawala ang pag-asang yon na binuo ko. Nawala lahat. Lahat-lahat. Hindi ko alam na ganito pala kasakit magmahal. Nagkamali ako. Sobrang pinagsisisihan ko. Pero hindi ko naman inaasahan na ganito pala kasakit ang kapalit ng pagkakamaling yon. Alagaan mong sarili mo ha? Huminga ako ng malalim at sinubukan kong ngumiti kay Romano. Humakbang ako at tinanggal ko ang singsing na ibinigay nito sa akin at ibinaba iyon sa island counter. Nakita ko na dumako doon ang mga mata ni Romano. Mahal kita. Mahal na mahal kita, Romano. Pero hindi na ako magpupumilit pa. Pagkasabi ko noon, ay mabilis na ako naglakad at nilagpasan sila. Umasa ako na tatawagin niya ako. Pero hanggang sa makalabas ako ng bahay, ay kahit mahina lang, hindi ko narinig na tinawag niya ang pangalan ko. Dumiretso na ako sa labas at tinungo ang aking sasakyan. I guess, this is really the end for us. Sa kabilang banda, mahigpit ang hawak ko sa manibela habang patuloy sa pagdaloy ang aking luha. Grabe naman ang sakit. Masakit na noon nakikita ko lang si Clarice sa bahay niyo, tapos ngayon ay magkasama pa sila. He let her accompany him. Hinayaan ni Romano na alagaan ito. Hindi ko na kaya. Sabihin ng mahina ako. Pero hindi ko kaya ang sakit. Hindi ko kaya na makita silang magkasama. Kung si Clarice ang makakatulong sa kanya, ay hindi ko na ipagpipilitan pa ang sarili ko. He was with Clarice. She's taking care of him now. At ako, sa tuwing pupunta ako sa bahay nito, ay ipagtatabuyan niya ako. Sasabihin ito ng hindi magagandang salita. May puso rin naman ako. Nasasaktan. Lalo pa at sobrang mahal ko siya. Hindi porke nagkamali ako, ay masama na akong tao. Hindi ba kapatapatawad yung ginawa ko? Ang hirap-hirap naman. Nang magring ang cellphone ko ay napatingin ako doon. Ngunit nang aabutin ko na, ay bigla akong nakarinig ng malakas na busina. Napatingin ako sa daan at kaagad kong nakita na out of lane na ako at may makakabangga akong sasakyan. OMG! Mabilis kong iniliko ang manibela
at tumama ang sasakyan ko sa puno sa gilid ng daan. Dahil sa pagkakasalpok ng sasakyan ko sa puno, ay tumama ang ulo ko sa gilid ng salamin. Ininda ko ang aking noo na tumama sa gilid at nahilo ako dahil sa lakas noon. Ang baliw mo talaga, Amanda. Nang maramdaman ko na may tumulo sa gilid ng noo ko, ay nakapako iyon. Nang tingnan ko ay natakot ako na makitang dugo iyon. Mawawala na ba ako? Narinig kong muli na nagring ang cellphone ko. Nang kuhanin ko yon, ay nakita kong tumatawag si Luther. Kaagad kong sinagot yon dahil na rin sa sitwasyon ko. Luther? Amanda, kanina pa ako tumatawag. Your dad called me that you went to Romano's house. I am on my way. Nasa Tagaytay na ako. I warned you last night. Hindi na mabuti ang naging ganap kagabi. Sinabi ko na sa iyo. Are you crying? Bago ako makasagot, ay napatingin ako sa pinto ng aking sasakyan nang marinig ko na may kumatok doon. I got into an accident, Luther. What? Saan? Nasa Tagaytay ka pa ba? Saan ang location mo? I saw your car already. Are you okay? Naipikit ko ang aking mga mata nang muli akong katukin ng lalaki sa labas. I am okay. Okay lang ako. Ilang segundo ay nakarinig ako ng sunod-sunod na katok. Nang tingnan ko yon, ay nakita kong si Luther. Kaagad kong binuksan ang pinto ng sasakyan ko at mabilis lumabas. Sinalubong ako kaagad ni Luther. He looked so worried. You are bleeding, Amanda. And you told me that you are okay? Wala naman akong ibang nararamdaman, Luther. Okay lang ako. Ma'am, mas mabuti na po ata na pumunta kayo sa ospital. Baka po kung anong mangyari sa inyo. Sabi ng lalaki. Siya yung kumatok sa pinto ng sasakyan ko kanina to check on me. Salamat po, kuya. Pasensya na rin po. Wala po bang ibang nadamay? Tanong ko at inilibot ko ang aking mga mata sa buong lugar. Kaunti lang naman ang nagdadaanan. Naiiwas ko ang sasakyan ko at mukhang walang nadamay. Wala po, ma'am. Self-accident po kayo. Ma'am, punta na po kayong ospital para masiguro po na ligtas kayo at walang internal bleeding na nangyari. Thank you. I am sorry for the trouble. Sagot ko sa lalaki. Nang humarap ako kay Luther, ay nakita ko ang galit sa mukha nito. I will call your family, Amanda. Inilalayan niya ako na ilipat ang sasakyan nito. Nang paanda rin ito iyon, ay tahimik lang ako sa loob na parang hindi ako muntik ng pumanaw dahil sa kapabayaan. Kumuha ko ng tissue at inilapat iyon sa daliri ko na nasugatan ng basag na baso kanina. Dumudugo pa rin pala hanggang ngayon. Nakita ko na dumako doon ang mga mata ni Luther. Did you injure your fingers? May nabasag ba sa loob ng sasakyan mo? Tanong nito. Umiling ako. I got this when I pick up a broken glass. Saan? Sa bahay ni Romano? May galit ang tono ng boses ni Luther nang itanong niya yon at nakita kong humigpit ang hawak nito sa manibela. Oo, pero kasalanan ko. Naibagsak ko ang baso. Hindi kasalanan ni Romano. I don't understand him anymore, Amanda. Mahal ka niya, pero pinapahirapan ka niya ng ganito? I saw Clarice. She was there and taking care of him. Romano looks okay now. He's recovering. Kinain niya yung inilutong pagkain ni Clarice. Inaalagaan na siya ni Clarice. He doesn't need me, Luther. Nakita ko naman. Nakita ko. Mas masakit pa rin iyong nasaksihan ko kanina kaysa sa nangyaring aksidente sa akin. Sana nauntog na lang ng malakas ang ulo ko para makalimot ako. Ayaw na niya sa akin, Luther. Kahit pag makaawa pa ako ulit sa harapan ni Romano, katulad ng ginawa ko nung una, ay mukhang wala na talaga. Hindi naman niya ako tinawag kanina. Hinihintay ko nga. Umasa ako. Pero wala. You need to stop, Amanda. Tumango ako dahan-dahan. Sinabi ko na, titigilan ko na siya. Hindi na ako mangungulit. Hindi na nagsalita pa si Luther hanggang makarating kami ng ospital. Pinacheck niya ako kaagad. Lahat ng klaseng test para lang masigurado na maayos ang lagay ko. Natawagan na rin ito ang aking pamilya dahil sa nangyari sa akin at alalang-alala ang mga ito. They went to the hospital in Tagaytay and then take me home. Sumunod naman si Luther hanggang sa bahay ng mga magulang ko.
Sigurado ba na walang problema sa mga results? Can we get a second opinion, Eduardo? Hindi ako mapapakali. Ani Mami habang nasa tabi ko at hawak ang aking kamay. Matibay naman yung noo ni Mandy, kaya hindi yan basta maaalog. Ma'am, aray ko, ang sakit naman Han. Sabi ni Ezekiel nang kurutin ito sa tagiliran ng asawa nito. Pinaulit ko na po sa mga doktor sa ospital ang mga test, ma'am. Everything was clear. Wala naman pong nangyaring, ikababahala ninyo. Sagot ni Luther kay Mami. I am just worried. Ito ang unang beses na nangyari to kay Amanda. Maraming salamat, Luther. Mabuti na lang at malapit ka at kaagad na napuntahan mo ang anak namin. Yumuko si Luther kay Mami at pagkatapos ay tumingin sa akin. Amanda. Napatingin ako kay Dad nang tawagin niya ang pangalan ko. I gulped when I saw his serious face. You went to Romano's place, right? Dahan-dahan akong napatango. Nang hindi ko mapantayan ang tingin na ibinibigay ni Daddy, ay napayuko ako. I respect your decision of trying to win him back, anak. Pero nahihirapan na ako sa nakikita ko sa iyo. Nag-iisa kang anak ko na babae. We are all protecting you. Hindi ka namin hinahayaan na masaktan. Pagkatapos sa isang pagkakamali mo lang ay, hindi ka mapatawad ni Romano? Kinabahan ako sa mga salitang binitawan nito. Oo, at isinuko ko na si Romano. Pero ayokong magbago ang tingin ni Dad dito. Nais ko pa rin na maibalik ang relasyon ng mga ito noong una. Yung magandang tingin nito kay Romano. Dad, you understand him, right? Niloko ko siya. Natural lang na. Noong una, oo. Pero ngayon, hindi na, Amanda. You got into an accident because of him. Mabilis akong umiling. It was my fault, hindi ni Romano. No, kasalanan ko, Dad. You shouldn't blame him for my mistake. Ako ang nag-drive. Ako ang hindi nakapokus sa daan. Ako ang may kasalanan noon. But he's the reason why it happened, Amanda. Wala ka sa sarili mo, hindi ba? Your swollen eyes tells us that you've been crying so hard. At saan ka ba nanggaling? Kung itatanong ko ba sa'yo ang nangyari sa bahay ni Romano ay, sasabihin mo ba? Mariing sabi sa akin ni Daddy. Hindi kita inaalagaan at pinoprotektahan para lamang masaktan na ganito, Amanda. Umiling akong muli. Takot na baka magalit ito kay Romano. Nang umalis si Dad, ay sinundan siya ni Mami. Mas lumala lang ang nangyari dahil sa pagkaka-aksidente ko. Romano sa Avedra? Seryosong tanong ni Kuya Ezekiel. Yeah, sagot ni Kuya Edison. Napatingin ako sa aking mga kapatid. They are seriously looking at me. Pag ba nakita ko ang kapatid mo, Luther, pwede kong sapakin? Tanong ni Kuya Ellie. Go ahead, I will not stop you. What are they thinking? Nakita nga nila na kaka-aksidente lang ng tao. Luther's POV. I was driving my car on my way to Romano's house. Malalalim ang aking paghinga dahil sa nangyari kanina. Hindi dapat baliwalain ang pagkaka-aksidente ni Amanda kahit na minor injuries lang ang natamo nito. Maaaring mangyari ulit yon kapag hindi ito nag-ingat at yun ang ikinababahala ng mga magulang ni Amanda. Mabuti na lang rin talaga at sinundan ko siya. Sinabi ko na kay Amanda na wag na niya munang subukan at magpalipas ng ilang araw. Pero makulit talaga to. Mahal na mahal nito si Romano. Kaya ayaw nitong lumipas ang isang araw na hindi ito nakikita at sinusubukang makuha ang kapatawaran ni Romano. And it hurts me because I like her. I like Amanda. Napailing ako nang maalala ang unang pagkikita namin. She was trying so hard to deny about herself. She was so cute. I started to like her since then. Hindi ko inaasahan na magkakagusto ko sa kanya, gayong alam ko na mahal na nito ang kapatid ko. And here I am now, helping her, so that Romano can forgive her. Bago ako kanina umalis sa kanilang mansyon, ay kinausap ako ng ama ni Amanda. Eduardo Castellanos already knew about what his daughter did to Romano. Nakiusap rin ito sa akin na kung maaari, ay bantayan ko ang anak nito. Naiintindihan naman daw nito ang galit ni Romano, pero lampas ito sa inaakala nito. Kahit naman ako, ay hindi ko alam na aabot pa sa maaaksidente si Amanda. Ewan ko ba kung bakit nagkakaganito si Romano. Gayong halata naman na mahal pa rin ito si Amanda. Kahit ako ay nakakaramdam na ng galit.
Alam ko at kitang-kita ko sa mga mata ng kapatid ko na mahal pa rin niya ito. Oo, at galit siya. Niloko ito ni Amanda. His feelings are valid. I thought he could understand her after she explained everything. But no. And right now, Romano is making things worse with the Castellanos pagkatapos ng aksidente ni Amanda. Humigpit ang hawak ko sa manibela nang maalala ko si Amanda habang nasa ospital kami kanina. She was crying so hard in front of me while telling what happened to Romano's house. Mandy or Amanda, it's the same person. Siya pa rin yon. At hindi ako naniniwala na hindi na ito mahal ni Romano. Naikuyom ko ang aking mga kamay habang papasok sa bahay ng aking kapatid. Kailangan itong magising sa mga pinagagagawa nito. Ilang beses nang nasaktan si Amanda. She regret what she did. I saw how she tried to explain everything and make things right. Alam ko rin naman na iba magalit si Romano, pero sobra na ito. Mahal niya naman, pero bakit natitiis nito ng ganito? I know my part. I know where I should stand because they both love each other. Pero nasasaktan na ako ng sobra sa nakikita ko kay Amanda. Kung totoo man na nawala ang pagmamahal ni Romano, ay saka ako gagawa ng aksyon. Nasa tabi lang ako at tinutulungan si Amanda. Pero pagkatapos ng mga nasaksihan ko na nakaraang mga araw, lalo na ngayon, ay hindi ko na kayang manahimik pa. I cannot stand seeing Amanda cry again. It hurts me. Wala akong magawa para gumaan ng pakiramdam nito. Sir Luther? Nang pagbuksan ako ni Manang ng pinto, ay kaagad akong pumasok at kaagad hinanap ng mga mata ko si Romano. Si Romano po bang kailangan ninyo? Tanong sa akin ni Manang. Yes, Manang. Where is he? Nasa guest room po, sir. Kaagad ko nang tinungo ang guest room. Pagkapasok ko, ay nagtagis ang bagang ko nang makita ko si Romano at si Clarice na kumakaing magkasama. I suddenly remembered Amanda's crying face. How she told me what she saw her earlier. Nang dumako ang mga mata nila sa akin, ay naibaba ni Romano ang mga kubyertos. He stood at hindi na ito gumamit ng saklay. Iika-ika itong lumapit sa akin. Hindi ko mapigilan ang galit na nararamdaman ko habang nakatingin sa kanya ngayon. Nang makita ko na kasama din ito si Clarice, ay biglang nagdalawang isip ako. Kung totoo ba talaga na mahal pa nito si Amanda? Damn, this is not him. Hindi ito ang Romano na kilala ko. Ano ginagawa mo dito, Luther? Imbis na sagutin ang tanong nito, ay sinuntok ko siya at mabilis na bumagsak sa sahig. Clarice shouted. Galit na galit ang aking mga mata na nakatingin kay Romano na nasa sahig at unti-unting tumatayo habang tinutulungan ni Clarice. Luther, what are you doing? Hindi mo ba nakikita na nagpapagaling pa lang si Romano? Sigaw sa akin ni Clarice. I don't care. I shouted back. Why are you so mad, Luther? Tanong ni Romano sa akin at pinunasan nito ang gilid ng labi na dumudugo. Ito ang unang beses na sinaktan ko siya pagkatapos namin mag-away noon dahil sa kasambahay na malapit sa kanya na pinalayas ni Daddy. Pagkatapos ng ilang taon, ngayon ko lang ito sinaktan at hindi ko ito ginagawa para sa sarili ko. Ginagawa ko to para sa babaeng gusto ko na sobra nang nasasaktan. Pumunta dito si Amanda, hindi ba? She went here and talked to you again. Sinubukan niya ulit na mapatawad mo. Pero anong ginawa mo, Romano? Anong ginawa mo? Imbis na si Romano ang sumagot, ay si Clarice ang nagsalita. Amanda? You mean that maid earlier? Yung si Mandy? Walang ginawa sa kanya si Romano, Luther. Hindi nga siya pinansin ni Romano kahit noong umalis na siya ng bahay kanina. At bakit ba galit na galit ka sa kapatid mo? Hindi ba dapat ay kay Romano ka nakakampi? I heard from Manang that crazy maid that was working here before. Niloko nito si Romano at pinagtatanggol mo pa siya ngayon? Siyang may kasalanan kung bakit na-aksidente si Romano. Dahil hinanap niya to. Dapat ang pinapanigan mo ay ang kapatid mo, Luther. Marahas kong nilingon si Clarice nang marinig ko ang mga sinabi nito. Don't you call her that, Clarice. I am warning you. Ani ako rito. Wala kang alam sa mga nangyayari. Also, I am not talking to you. I am talking to my brother. Alam kong matagal nang may gusto ang babaeng ito kay Romano, pero walang interes ang kapatid ko sa kanya. Hanggang ngayon pala ay narito pa rin ito at sinusubukan na makuha ang atensyon ng kapatid ko.
Nagpunta siya dito, pero umalis rin kaagad. Anong problema mo, Luther? Tanong sa akin ni Romano. He has a blank expression on his face. Mas lalo ako nagalit dahil parang wala lang rito kung sino ang pinag-uusapan namin ngayon. Lumapit ako at kinuwelyuhan ito. Wala na akong pakialam ngayon kung mawawala ang magandang relasyon ko sa kapatid ko. Pero kailangan na itong magising. Nabubulag na ito ng galit nito. She got hurt. Na-aksidente si Amanda pag-alis niya sa bahay mo, Romano. Sabi ko sa madiin na boses. Kinuha ko ang cellphone ko at inaharap sa kanyang screen. Larawan iyon ni si Amanda sa ospital habang ginagamot ang sugat nito. She got into an accident and that is because of you. Hindi nakaligtas sa aking mga mata ang gulat sa mukha nito. Romano looked away and I saw his jaw tightened. I know, alam na alam ko ang ganitong reaksyon nito. Kilalang kilala ko siya. I know that he's still in love with Amanda. But Romano is blinded because of his anger. Pero sa ginawa niyang ito ay hindi na ako mananahimik pa. Amanda did enough. She tried her best. Wala na itong dapat pang gawin. I will take an action now. Ayoko nang tumingin lang habang umiiyak at nasasaktan ang babaeng gusto ko dahil sa pesting kapatid ko. Amanda regret what she did to you. Hindi mo ba nakikita? Hindi mo ba nararamdaman? Sinubukan niyang makuha ang kapatawaran mo. Pero bato ang puso mo, Romano. Ilang beses ba? 3 beses na pumunta dito sa bahay mo kahit malayo ka. Her efforts were all wasted. She was hurt not just once, not just twice. And she had an accident. And it's because of you. Luther, bakit mo ba sinisisi si Romano? Wala siyang ginawa nang pumunta dito kaninang babaeng yon. Anong kinalaman niya sa pagkaka-aksidente nito? Kasalanan ba ni Romano kung baliw siya? Shut up, Clarice! Sigaw ko at tiningnan ito. Ang pasensya ko sa babaeng nasa likod ni Romano ay nauubos na. Desperado kang makuha ang atensyon ni Romano, kaya ka na dito. Nagbibigay ka ng opinyon tungkol kay Amanda, pero hindi mo talaga alam ang nangyari. Ginagawa mo lang masama si Amanda sa paningin niya, para lang sa ikabubuti mo. Dahil gusto mo si Romano, di ba? Kaya tumahimik ka. You are no match with Amanda. Napaatras si Clarice dahil sa mga sinabi ko at walang salita na lumabas sa bibig nito. Hindi rin ito pinagtanggol ni Romano hanggang sa bumalik ang tingin ko sa aking kapatid. Humigpit muli ang hawak ko sa kanyang damit. Hindi ko inaasahan na gagawin mo to. Are you enjoying that woman's company, Romano? He's still not looking at me. Patuloy na sinasabi ni Amanda na nandito si Clarice at inaalagaan ka. Paulit-ulit niyang sinasabi na hindi mo siya kailangan, na hindi mo na siya mahal. She was crying so hard. Sa sobrang sakit na nararamdaman nito, ay isinuko na niya, hindi ba? I was pointing about the ring he gave her. Hindi pa rin nagsasalita si Romano, kaya't nagpatuloy ako. Wala ka nang pakialam sa kanya? Na walang pagmamahal mo? Kung ganon, itinulak ko si Romano nang hindi ko pinuputol ang tingin sa kanya. I will make her fall for me. I like her. May gusto ko kay Amanda. Mabilis ang ginawang paglingon ni Romano sa akin. Kitang-kita ko ang pinaghalong gulat at galit sa mga mata nito habang nakatingin sa akin. His blank expression was strange. His eyes were looking at me, furiously, that I don't care. Wala na akong pakialam. Sisiguruhin ko na makakalimutan ni Amanda ang lahat-lahat tungkol sa'yo. I will make her fall for me hard until she forgets all about you. Si Romano na ngayon ang lumapit sa akin at kiniwelyuhan niya ako. Galit na galit ang mga mata nito na nakatingin sa akin. Luther? Sigaw nito sa akin. Kaagad ko itong initian. I knew it. Mahal pa rin ito. Pero bakit nagiging ganito ito kapeste ngayon? Amanda is now my fiancé, Romano. What? Nakita ko ang takot na dumaan sa mga mata nito. Hindi ko na kailangan pang marinig sa bibig nito. Alam ko na mahal niya pa rin si Amanda. Nag-dinner kami ng parents niya at parents natin about the engagement, Romano. Fiancé ko na ngayon si Amanda. Iyon ang hindi nito alam. Pagkatapos tumalikod ni Romano sa usapan nila ni Eduardo Castellanos at nang ako ang pumalit, ay hindi ko iyon sinabi sa kanya. Ang akala ni Romano ay mawawala na sa kanyang lahat. Ngunit dahil nagpresenta ako maging fiancé ni Amanda, ay naging normal pa rin ang lahat sa kanyang kumpanya. Wala ring sinabi ang mga magulang namin dahil
Pinutol naman ito ang koneksyon na mag-away sila ni Dad. I talked to Eduardo Castellanos to save your company. They said that I can be his daughter fiancé at pumayag siya. Alam rin ni Amanda ang tungkol dito pero sinubukan pa rin niya makuha ang kapatawaran mo dahil mahal na mahal ka niya. Pero tama na, hindi ko na kaya masaktan pa siya dahil lang sa hindi mo siya makuhang mapatawad. She returned the ring. She said that she will forget about you and I will make sure that she will Romano. I will help her. Pansin ko nagtagis ang bagang nito at galit ang mga mata na nakatingin sa akin. Pero hindi ako nagpatinag. Kailangan itong marinig ang lahat ng ito para magising siya. Para ma-realize itong tama na ang mga ginagawa niya. Luther, why are you doing this? He asked dangerously. Sinabi ko na sa'yo dahil gusto ko siya. Gusto ko si Amanda. Ayoko nang nasa tabi lang habang nakatingin siya nasasaktan dahil sa'yo. Mahigpit na hinawakan ni Romano ang aking kwelyo habang galit na galit ang mga mata na nakatingin sa akin. She's mine, Luther. Akin lang siya. I smirked at him and pushed him hard. See? You still love her. You love her so much. Siya man si Mandy o si Amanda. Pero hindi magbabago ang mga sinabi ko. Magsisi ka man ngayon dahil sa mga ginawa mo sa kanya. Hinding-hindi na magbabago ang isip ko, Romano. I like her. At gagawin ko ang lahat para lang magustuhan at mahalin niya ako. Tumalikod na ako, pero bago pa ako makaalis ay tinitigan ko siyang muli. Hindi ako nagbibiro sa sinabi ko. I like Amanda. I will make her fall hard until she forgets all about you.